Ang sabi dyan? Pwede pong pakibasa? Mateo. Basa ka. Mateo ano? Matthew 23, verse 37 hanggang 38. 27, 38. Mateo 37. Wala naman 37. Ha? Wala naman 37. 23. Ah, 27. 37. Matthew 23, verse 37 hanggang 38. 23 pala. O Jerusalem, Jerusalem, Sige. na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusuot sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahin manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Narito ang inyong bahay ay iniinulog sa inyong wasak. Okay doon? Dalawang beses binanggit ang Jerusalem. Ang Jerusalem ay tinuturing ng Diyos na banal at ang kanyang bayan at ang kanyang anak. Pero, nung panahon na sila ay tinatawagan ng Diyos na manumbalik at tinatawagan sila ng Diyos na sumuko, ang ginagawa nila sa mga pinapadala sa kanila, pinapatay nila yung mga propeta. At isa doon yung isa siyang lawyer, napakayaman niya. Ang trabaho niya ay tagapatay siya ng Kristiyano. Pinapatay niya yung mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos. Pero, nung siya ay tinawag ng Diyos, siya ay naging propeta rin. Mukha ko talaga. At yun sino yan? Pablo. So sabi doon, kinulad tayo sa ano daw? Sa sisiw. Sabi dito, iniibig kong tipunin ang inyong mga anak, na gaya ng inahing manok na tinipon ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Ngunit ayaw nyo, tingnan ninyo ang inyong bahay ay iniwang wasak. Ano yung tinutukoy ditong bahay? Ang inyong spiritual na kalagayan. At yung tinutukoy dito ng Jerusalem, wala na yun yan. Alin ang Jerusalem? Ang katawan natin. Ito ang bagong Jerusalem. Ang ating katawan. So, tayo ay nasa panahong ang langit ay muling nananawagan. So, paulit-ulit nang isinugo ang mga lingkod. Nandiyan yung mga missionary, nandiyan yung mga pastor. So, paulit-ulit nang nanawagan ng Diyos sa atin, no? Paulit-ulit nang isinugo ang mga lingkod ng Diyos, mga guro, mga missionary, mga pastol ng kaluluwa, upang ano? Upang dalhin ang liwanag sa mga madidilim na lugar. Dito ka rin, Napakarami ng lugar na hindi pa napapaabutan ng balita. Napakarami ng lugar na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Tulad na lang ng Isla Verde, Batangas. Kung titignan yung kanilang spiritual na kalagayan, talagang kailangan nila ng missionary. Pero, kung titignan nyo, parang sobrang bugbog ng Isla Verde. Kasi napakarami ng dumaan sa kanila. Dumaan na yung mga missionary na nauna pa sa amin, may mga pastor na nauna pa sa amin. Hanggang sa, ito na, pinadala na kami, hanggang sa pinadala na kami sa Isla Verde. Pero kahit ilang missionary, kahit ilang pastor yung dumaan sa kanila, parang walang nangyayari. Kaya kami ng partner ko, pag nangihina siya, sabi niya, parang kahit anong gawin natin, parang walang nangyayari, parang wala tayong mapapabinyagan. Kaya sinasabi ko sa kanya, hindi naman natin purpose na mayroong mabinyagan. Ang purpose natin, maibalik yung mga dating miyembro. Ang purpose natin, dalhin muling yung liwanag sa kanila. Kaya ang sabi dito, upang dalhin ang liwanag sa mga madidilim na lugar. Ngunit sa halip na tanggapin ang liwanag, mas pinipiling manatili sa kadiliman. So pinipili nilang manatili sa kadiliman. Alam nila yung tama at mali. Pag nakikita nga kami doon ng mga tao, naglalakad kami, o di ba mga Adventist kayo, di ba hindi kayo kumakain ng kape? Alam nila. At yung mga nabinyagan doon, alam niyo ba kung ilan yung mga nabinyagan sa Isla Verde? Sa isang barangay lang, ang nabinyagan ay 60 plus. Pero naiisa, walang dumadalo. 60 plus ang nabinyagan, pero ni isa, kaluluwa, wala doon sa church. Ganun nakakalungkot sa Isla Verde. Kaya, kahit na ganun yung sitwasyon,
imbis na panghinaan, mas lalo namin pinapalakas yung loob namin kasi ganun na yung sitwasyon. Kaya sa henerasyon ito, tulad sa panahon ni Jesus, may mga bayan, umildad at puso na matigas, sarado at walang pakialam sa panawagan ng Diyos. So, nung panahon ni Jesus Christ, bumaba na yung Diyos para sa kanila. Yung Diyos na mismo yung nagturo sa kanila. Pero, may mga puso talaga na sarado. So, kahit pinadalang sila, kahit na ang mga salita ng huling babala ay naipapahayag na, wala pa rin pagbabalik loob. Ang tanong, hanggang kailan kaya ng Diyos ang kanilang pagtanggi? Hanggang kailan kaya kakayanin ng Diyos yung kanilang pagtanggi? May darating ba yung panahon na mananahimik yung Diyos? Darating ba yung panahon na titigil yung Diyos sa panawagan? Yes. Sad to say, pero mayroong panahon na titigil ang Diyos sa panawagan sa isang tao. Kanino itong tao na ito? Doon sa mga tao na hindi na nakukonsensya. Doon sa mga tao na wala na talagang balak na pakinggan yung banal na spirito. Yung pinili na nilang sumailalim sa kasalanan. Kaya, sabi dito, kahit dinadalang sila kahit na ang mga salita ng huling babala ay ipapahayag na, wala pa rin pagbabalik loob. Katulad ng narinig ko kanina ng sinabi ni Mama. Sabi ni Mama, maraming tinawag, ngunit konti lang ang nakinig. Konti lang ang nakinig, napakaraming tinawagan. Subalit, konti lang ang nakinig. So, ang tanong, hanggang kailan kaya ng Diyos ang kanilang pagtanggi? So, ang paulit-ulit na panawagan ng Diyos sa kasaysayan ng Biblia, hindi agad-agad nanguhusga ang Diyos. Di ba? Napakaraming beses nung sa Ninive. Remember? Si Jonah? Sa Ninive. Yung Ninive, ilang beses yung tinawagan ng Diyos. Pero dahil nagsisi yung Ninive, hindi tunuloy yung hatol sa kanila. Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi Diyos ng pagkawasak. Isa siyang Diyos ng pag-ibig. So, paulit-ulit na nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos sa atin, kahit paulit-ulit din natin kung tinatanggihan. Kung mapapansin nyo, nung panahon ni Noe, ilang years siya nag-preach? 120 years. 120 years! Biruin nyo, ganun katagal nag-preach si Noe. At ilan lang ang nakinig? Wala. Walang nakinig, ilan silang naligtas? 8. Pamilya lang. Pamilya lang. At meron pa. Sino pa? Mga hayop lang. Mga hayop lang ang nakinig. So, nung panahon ni Noe, 120 years siyang nangaral habang ginagawa ang arko. Mababasa niyo yan sa Genesis 6, whole chapter. Pero, ilan lang ang sumampalataya? 8 lang sila. So, katulad ng sa panahon ni Noe, ang Israel, sa kabila ng mga propetang isinugo ng Diyos, yung Israel, napakarami ng pinakita ng Diyos sa kanila na himala. Napakarami ng pinakita ng Diyos sa kanila na totoo at buhay ang Diyos. Pero anong ginawa ng Israel? Nakinig sila? Hindi. Naging matigas pa sila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Sinamba nila yun. Di ba? At nung pagkatapos iligtas ng Panginoon si Lot, anong ginawa ng mga anak niya? Anong ginawa ng mga anak ni Lot pagkatapos silang iligtas ng Panginoon? Nilasing yung tatay nila. Nilasing yung tatay nila tapos nakipagtalik sila sa tatay nila. Sabi nila, wala nang mga lalaki dito, tara lasingin natin si tatay. Tapos una nakipagtalik yung panganay. Sunod na gabi, pangalawang nakipagtalik yung bunso. So, patuloy na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, yung Israel. Kahit paulit-ulit na silang nakakita ng himala na totoo yung Diyos. Nakakita sila ng hinati yung dagat, nagkaroon ng salot na hindi naman kayang gawin ng tao. Di ba? Naging gugub yung dagat.